Kumusta kabayan? Magkano daw ang ginastos ko papunta dito sa Canada? Ito ang tanong ng ating subscriber kabayan na si Merna Opena. Kaya naman ito kabayan ang ating pag-uusapan sa vlog ngayon. Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info TV. Nisa pong OFW na hagaya mo, based po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel kabayan, napadaan ka lang o hindi ka pa nakapag-subscribe, pakisubscribe naman kabayan at hit mo yung notification bell. Libre naman yan, wala naman bayad. At yung all mismo para like kang updated sa ating mga incoming videos na ina-upload. At paki-like din kabayan, i-like mo rin kabayan ang video na ito para naman may recommend ni YouTube sa iba pang mga OFW o mga Pilipino na gustong pumunta sa Canada around the globe. At pakidamay mo na rin kabayan kung gusto mo manood ng aking mini vlog patungkol dito sa buhay OFW Canada ay paki-follow mo na rin kabayan ng ating FB page na Dads Pinoy TV Canada. So yun mga kabayan, bago po sagutin yung katanungan kung magkano ginastos ko dito sa Canada, marami pong pathway kabayan na maaari nyo applyan papunta dito sa Canada. Pero syempre, based on your qualification, tulad ng degree holder at saka work experience mo. Ito yung napaka-importante kabayan. Para po sa permanent residence pathway kabayan, nariyan ang express entry na maaari nyo applyan. Para ito sa mga skilled worker, provincial nominee program, Quebec selected skilled worker program, at Employer-Driven Pilot Program under EIPP. Okay, so mga skilled ito mga kabayan para to sa mga PR na pagdating mo dito sa Canada. At meron ding family sponsorship at meron ding temporary residence kabayan kagaya ng study permit and post-graduation work permit at meron ding temporary workers program kabayan. Okay, so dito ako nabilong sa temporary workers. Ang temporary foreign workers program kabayan are made up to 4 stream. Nandiyan ang high-skilled worker, low-skilled worker, seasonal agricultural worker program, at live-in caregiver program. So ako kabayan, dumating po ito bilang isang low-skilled worker dito sa Canada. Kasi naman kabayan, ang experience ko dun sa Dubai ay related po sa after-sales ng car dealership. So ganung experience kabayan, ganung posisyon na hindi po skill dito sa Canada. So, ang temporary foreign worker program kabayan ay meron itong 2 years close working visa. So, ibig sabihin, yung visa ko ay nakapako lamang sa isang employer up to 2 years at bawal po ako kabayan na mag-part-time. So, yung ang disadvantage, So, pwede naman ako lumipat kabayan sa ibang employer pero basta kailangan merong sasalo sa akin. Pero yung employer ko ngayon kabayan ay willing naman to help para sa aking PR application. Yun ang sigurado nyo kabayan kung gusto mag-apply sa temporary. Kailangan ang employer mo ay willing to help you pagdating sa PR. Okay, ngayon kabayan, kung ayaw mo nga itong pathway kabayan, may isa pang paraan. Maghanap ka ng agency dyan sa Pilipinas, okay, na may hiring papunta po dito sa Canada kabayan. Or i-visit mo yung DMW website. Doon maraming hiring kabayan. Okay, yung iba wala pang placement. Sa keyword kabayan, i-type nyo lang po dyan ang Canada. At pagkatapos, i-click mo yung search, scroll down mo, at dyan mo makikita kabayan ang lahat ng mga hiring na papunta po dito sa Canada. Now, mabalik tayo sa tanong kabayan ng ating subscriber na si Merna Opena na magkano ang ginastos ko papunta dito sa Canada. Ang sagot kabayan, malaki. Yes, malaki. Kasi nga, gumamit po ako ng True Immigration Consulting Company kabayan. So, doon po ako nag-apply, which is hindi ko sinasuggest sa inyo kabayan kasi mahal nga. So, please panoorin mo na lang kabayan yung vlog ko. Panoorin mo kung paano ako nag-apply dito sa Canada kabayan. Through temporary working. Okay? So, ang gawin mo kabayan, i-check mo ang sarili mo, i-assess mo yung sarili mo. If you think na skilled worker ka kabayan, I suggest na mag-apply ka sa permanent residence pathway kabayan. Okay? Mas maganda ito. Kagaya ng na-mention ko ng mga PR pathway papunta mo dito sa Canada kabayan. O kaya, just visit cic.canada, yung website mismo kabayan for more information. Ilalagay ko na rin yung link kabayan ng description sa ating video, ang eligibility to apply as federal skilled worker dito po sa Canada through
express entry at iba pang mga PR pathway na na-mention ko na kanina kabayan. Kasi nga mas less ang gastos dito. Ang kagandahan kasi sa express entry kabayan or any provincial nominee program or EIPP, basta hindi temporary pathway kabayan ha, ay permanent residence kayo pagdating dito sa Canada. Pero sa akin, dahil temporary ako, so hindi ako PR, okay? So yun lang kabayan, medyo matrabaho to in your part kasi nga mag-open ka ng account doon sa CIC, mag-upload ka ng mga documents mo sa cic.canada. So ibig sabihin to kabayan, DIY po ito or do it yourself ika nga. Ang kailangan lang kabayan ay medyo maalam ka lang ng konti dito sa pagre-research, okay? So if you are in the Philippines, kabayan, ang option mo ay recruitment agency dyan sa Pilipinas or through visit mo, mag-apply kayo kabayan sa CIC Canada website kasi mas legal po doon. If you are outside the Philippines, kabayan, kagaya ko, doon po ko galing sa Dubai, na I think ang best option po talaga para sa akin is through CIC or immigration consultant kabayan. So kumuha po ako ng immigration consultant, okay? Unlike kasi sa immigration consultant kabayan, kung kukunin mo ang kanilang services ay kung halimbawa kung financial stable ka naman ngayon, ang gagawin mo lang kabayan ay mag-gather ng all documents and take IELTS. Syempre, ang kagandahan sa immigration consultant kabayan ay no hassle, no worry. Basta syempre samahan mo rin ng mga prayers kasi sila rin bahala sa iyo kabayan, maghahanap ng trabaho, maghahanap ng employer dito sa Canada hanggat makahanap ng trabaho. Okay, so yun nga lang, medyo mahal ang bayad. Now, speaking of bayad kabayan, magkano nga ba ang binayad ko sa immigration consultant? Is mahal, 6.5k US dollars. Hindi ito Canadian dollars kabayan ha, pero staggered naman ang payment nito kabayan. So ito pa kabayan, may bonus ako sa iyo. Tip ko sa inyo, kung gusto mo talaga mag-apply through immigration consultant kabayan, ay mag-demand ka na hanapan ka ng work o ng employer sa Atlantic region. Atlantic region kabayan, ibig sabihin under EIPP. So, such as yung mga lugar dito na New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward, and Newfoundland, Labrador kabayan. So under EIPP or Atlantic Immigration Pilot Program kasi landed ka kabayan as permanent residence. Yan ang kagandahan kahit low skilled worker ka pa kabayan. So ayan mga kabayan, sana po nasagot ko po ang katanungan ng ating subscriber. At kung meron ka pa mga question kabayan, paki-comment mo lang yan sa comment section ng ating video. At doon po natin itutuloy ang pag-uusapan kabayan, yung mga discussion, yung mga katanungan. At sana po nasagot ko po ang katanungan ng ating kabayan at sana na-elaborate ko ng konti, sana na-share ko ng konti yung mga pathway na dapat ninyong applyan kasi hindi ko talaga sinasuggest kabayan na mag-apply kayo sa temporary foreign worker. Kasi nga, mahirap kabayan kasi nga tali kayo, hindi kayo makaka-apply sa ibang trabaho, hindi kayo makakuha ng mga part-time job. Unlike kung PR nung talaga kabayan, kung PR ka, landed ka as PR dito sa Canada, yun ang kagandahan kabayan. Okay? So, this is Dads from Dads Info TV kabayan. Ako'y magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.